mga negosyante kailangan po ng restitution. Pagbabalik ng ninakaw na pera. Restitution. Mm. Yun po magiging supposed to be pagkukusa. Mm. Oo, ng pagsasauli. Ah, Oo. Iba po yung recovery, yung pagbawi, oo. 'di ba? Restitution, i-google mo. Oo, sino ba namang magkukusa sa kanila? Kung nasa kanila na. Restitution. At ang higpit pa ng bank law natin Opo. dito sa bansa, di ba? Oo, pagbabalik ng mga ninakaw. Mm-mm. Okay. Paano mo ibabalik yan? Mm-mm. O yan ba ibabalik na lang ho nila nang walang laban? Mm-mm. No, ito na. O hihiling muna sila maging witness bago ibalik yan. Opo. Ito po kasing aking sinasabi ho na Republic Act na ito, iba ho ito. Ito po yung forfeiture, pagbawi sa mga ninakaw. At ito po talaga mga kapatid ay pwede na pong simulan nga sana. Halimbawa po dito, yung pong kay Saldico.
sabi ng iba, ha? Speaking of manas, mukhang kengko yan nangyari na naman. Opo nga Ombudsman Boying Remulla. Yung nakakalungkot di din, ba? sir. Opo. Mahilig pala siya sa sex bomb dancers. Oo. Laban bawi. Ayan. Di ba? Eto ha, teka ha. Sige po. Ipag-aralan natin kung bakit kengkoy. Itong ginawa niya na noong makalawa ay sinabi niya, uy, yan pa lang si Senator Villanueva na tinatarget nitong administrasyon na ito. Dahil hindi nila nakakampi, di ba? Sinabit dun sa Flood control. Pinrease agad yung mga accounts, dali-dali. Samantalang yung accounts naman ng ibang nabanggit, ang daming nabanggit. Yung accounts lang ni Estrada, ni Jinggoy Estrada at ni Villanueva ang pinrease, di ba? Ang daming nabanggit na congressman, kasama si Saldico, kasama si Martin Romualdez. Ewan ko kung na-freeze na yung assets ni Romualdez, di ba? Parang takot yata sila si Romualdez eh. Anyway, sabi niya, uy, noon nga pala, sabi ni Boying. Opo. Total, tawagin lang natin Boying. Total, yun naman ang tawag sa kanya ng media. Sabi niya, uy, meron nga palang dismissal order si Joel Villanueva. Dapat ipatupad. Okay, for context, hindi ko dinidepensahan si Joel Villanueva. In fact, mga kasama, ako ang isa, and this is on record, na sumisigaw noon na dapat ipatupad yang order na yan ng ombudsman kasi noong nagkaroon ng dismissal si Joel Villanueva na iginawad ng ombudsman dahil sa mga ginawa niya nung siya ay pinuno pa ng TESDA, di ba? TESDA pa, hindi pa TESDA bilang pa. senador. Right after TESDA, kaya nga di ba nung lumaban siya ng senador, ang kanyang alias ay TESDAman. Di ba? Nanalo na siya ng senador. Pinapatupad ng dismissal. Sabi na Senate President, hindi ko ako sigurado hindi ko pa nare-research. Wala akong time kasi. Medyo naging busy ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Soto rin ang Senate President noon. Yeah. Sabi niya, hindi namin pwedeng ipatupad yan. Bakit? Sapagkat ang Senado lamang, under the Constitution, ang sole judge ng qualifications ng kanyang miyembro. May ini-invoke siyang ganon. At tama naman, that was the time nung may backbone pa si Tito Soto. Hindi pa siya sunod-sunuran sa speaker at hindi siya sunod-sunuran sa Malacanang. There was a time may backbone yung mama Kaya lang, habang tumanda yata, di ba, pagka nagka-osteoporosis, medyo nag-disintegrate yung backbone. Medyo humina yung kanyang buto. Buto! Kaya hindi ka ganun kanangga, di ba? Minsan, may mga tao, hindi naman lahat kasi. Marami akong alam, katulad ni Mayor Lim. May edad na, 70 plus na, matikas pa. May mga tao talaga habang tumatanda, lumalambot yung buto. Buto! Oo. So, hindi na patupad. Naisip bigla, nung naupo siya bilang ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi naman talaga yan. Na, teka muna, hindi ba may dismissal to? Susulat ako sa Senado. Ipapatupad ko. Okay, di ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya, kumatok. Ito yung nangyari Opo. May kumatok sa opisina niya. Sino yan? Sabi ni Boying. Pasok. Yan, di ba? Sir! Ano? Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Etong sabi ni Boyong, okay, di na pahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy! Meron na palang dismissal. Di pahiya siya Isang ang kwek dyan. Yan, para kay Boying. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yon.
Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko. Teka, hanap tayo ng palusot. Eto, humarap siya sa video. Binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Oh. Anong secret? Dinismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan? Ayun. Hindi man lang niya inutos. Hoy! Hoy! Tignan mo nga itong records ni Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ang ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ng maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Opo. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook kahit bumaliktad. Mawasak ang institusyon. Malabag, hindi lang bend the law, break the law. Break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan Obvious naman Huwag na tayong maggaguhan dito. Yung iba, dinidepensa pa May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, sabi niya, secret! Secret! You have custody and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam na na-dismiss? Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying, Kaya hindi po nag-a-appoint ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicized yung office. Anong ibig kong sabihin? Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular o magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Opo. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Yes. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig sa publicity ang mga huwes. Ayaw po ng mga judges ng publicity. Opo. Kasi nai-impluwensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. Hindi ko sinasabing hindi pogi si Boying Pogi Pogi. yun. Kaya ka tawag natin si Pogi di ba? Opo. Yun ang kaibahan. Ang mga judges hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan. Kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi ma-impluensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice of the Sandigang Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Alam nga magpa-press con siya, dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Final ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka Nasa kaibuturan na ng iyong puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin masisisi yan, Iba ang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening in front of the cameras. Pakyut lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpakyut sa media. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yun na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize.
Hindi ba, lahat ba ng nangyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit ba politician ako? Hindi po. Kaya nga may media. Oh. Kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadaldal. O katulad ng Pharmally, sinabi niya, uy, dapat ito i-reopen yung Pharmally. Baka makalimutan. Anong makalimutan na nasa court na nga? Oh, di ba? Oh, di ba? Hindi niya alam yun. Di ba nag-tweet ako, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi. Oo. Mga bagay-bagay. O bago, lulusot siya. Sasabihin niya, hindi. I-withdraw namin. Di i-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration May Marcos administration. May masabi lang kahit ano ay sasabihin. Yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy, kung saan nauso yung term, di ba? Na noy-noying. Noy-noying, yung sabihin, walang ginagawa. Kaya nagkaroon ng term noon, panahon ni Aquino, na mukhang ginagamit na naman dito. Akala ko galit na galit ng mga Marcos sa mga Aquino, ba't ginagaya nila? Idol pala niya si Noynoy Oo. Kaibigan na nila. Yung AIDS, di ba? Opo. Si Pangulong Aquino daw ay may sakit na AIDS. Ano sabi? Hindi yung AIDS na yung sexually transmitted. Edad. Dalawang AIDS ang sakit niya. Ano po? And it is definitely showing. Panot Grabe Oo. naman. Isa pang AIDS Ano po? ng panahon ni Noynoy. Hmm. As if doing something. Ah. Parang may ginagawa Pero ay wala naman pala. Ayun. Ito, patutunayan ko sa inyo ha. Okay, ha. Bilang matibay na patotoo, mga kaibigan. Ito ha. Ito kinuha ko sa mga press releases ng Philippine News Agency, yung opisyal na tagapagbalita ng Gobyerno. Ito, isang kanilang press release. Press release, yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, sa DOJ, Cybercrime Chuchu, Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan! Opo. Lahat-lahat, ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Sapagkat nasa poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either for feature under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? Ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case kasi obvious naman po rito, nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan, Opo. kaperahan ba ang tawag doon? Yes. Na yung cash mo, yung cash deposits mo, yung cash mo, Kasama yun sa asset, di ba? kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian di ba may liquid assets, yung malalambot na ari. Hindi yung cash, di ba? Yung merong yung di ba hindi merong solid assets, Yeah. yung matigas na ari. Na pag-aari. Ayun. Di ba bahay, sasakyan yung nahahawakan mo. Yeah. Yung mga arling nahahawakan. Yes. Pag-aari na nahahawakan. Uy, sasakyan, relo, Sige, ha? okay. Bahay at lupa, kondominium, yung Ayan. pwede mong yan, ha? Liquid, tsaka solid. Liquid, yung cash. Although nahahawakan mo, syempre, yung Oo. ibig sabihin, yan ay madaling
Madaling makuha. gastusin. Hindi, madaling gastusin, madaling Opo. makuha. Kasi pag pinambayad mo yan, wala na. Wala Liquid na. assets yan. May fixed assets yan. Opo, yun. Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman eh. Kung public official ka kasi may salary grade yan eh. Opo. O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman, 380,000 yata a month. Opo. O, salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. Ba, may presumption na agad na yung sobra sa yung kinikita, yung difference between yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Mga ari-arian. Oo. Malaking mga ari-arian, malaki Okay, halaga, sige. ay ill-gotten wealth Wealth yan. yan. Oo. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which case, ang kailangan lang sin civil ay preponderance of evidence. Yun. Oh. Pag criminal, siyempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Naririyan na. Okay. Mamaya, pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying pinag-uusapan natin. Sapagkat, huwag niyo akong pagbibintangan yan. Sapagkat, totoo. Ano ba yan? Oo, magbibintang na lang kayo. Totoo ba? Hindi kasi, sobra naman talagang kakengko yan eh, ha? Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI, ha? Ang dami na daw nila na-freeze. 5 billion. O, una-una, hindi porket na-freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Eh siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Yan na. Bago, bumanat na naman itong ICI. Kaya hindi nakapaniwala ito. Sa dinami-dami ng mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, sininggle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Yung ba naman ina-announce nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun, Ang problema sa inyo wala pa dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Mamaya, sasabihin na naman natin sa inyo kung bakit hindi na naman kayo kapani-paniwala. Katulad nitong mema na ito, meron daw na mga tao na nadimanda na. Dahil sa flood control. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bahala sila sa buhay nila. Dapat silang makulong. Ngunit, Ano ba yun? anong kapansin-pansin? Walang kontraktor. Walang congressman. Walang boss? Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, sindikato Opo. Ano yan threesome. Di ba? Threesome. Contractor, Aha. DPWH engineers, Opo. at congressmen. Yun. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin, ito, halimbawa ito, si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang kontraktor, walang kasabwat na congressman. Walang nag-uwi. Yung sa Raul Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit Galit. Oo, nagalit siya dinemanda siya Ibig sabihin, nagka-ghost project to, naka-anomalous project to, walang kontraktor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance section, puro small fish Mga dilis. Mga dilis ang dinimanda nyo. At saka sapsap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sapsap, dilis, ayungin. Yung sa taal, yung maliit na isda sa taal? Dilis. Nakakalimutan ko Tawilis. Tawilis. Ayun. Hindi, meron pa yung mas maliit, yung smallest fish. Hindi, may hanapin nyo yung pinakamaliit na isda. Anyway, hahanapin natin yung maliit na isda sa pagbabalik ng Yes, Yes, Show. Show, Topasyo, Topasyo. mga sa mga commercial information, advertising, sa hanap po ay just in news.